Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay si Kenji Tan at ngayon sasabihin ko sa inyo ang mga stereotype na makikita natin sa dekada 70 ni Luwalhati Bautista. Sa dekada 70, may tatlong klaseng stereotype. Mayroong Marxismo, Feminismo, at Post-colonialismo. At ngayon, ipapaliwanag ko sa inyong lahat kung ano ibig sabihin ng tatlong stereotype na iyon. Ang unang stereotype ay ang Marxismo. Ang Marxismo ay ang mga panlipunan, pampolitika at pang-ekonomiya pag-iisip ni Karl Marx. Ang bahagi ng Marxismo ay ang paniniwala na ang pagdudurusa ng mga tao dahil sa kanilang antas ay isang masamang pangyayari na maaaring makita sa kasayahan at dapat mayroong isang lipunan na walang mga antas. Mula sa maaari natin makikita, ang Marxismo ay katulad ng komunismo dahil mayroon silang parehong layunin. Ang ikalawa ay feminismo. Nakikita natin itong feminismo na ito halos sa buong mundo kasi lagi-lagi naman umakit ang topic na feminismo. Nakita natin ito sa dekada 70. Ang feminismo ay ang pag-iisip ng babae na dapat sila ay tapat lang ng isang lalaki. Parang equal dapat ang lalaki at babae. Pero parang naman doon sa pag-feminismo dito sa mundo na to, na parang mas mataas ang tingin ng babae nila sa sarili nila. So, yeah. At ang huli ay ang post-colonialismo. Maaari natin alamin kapag tayo ay maapektuhan ng post-colonialismo. Kapag mayroong post-colonialismo, parang ang post-colonialismo kasi parang yung kung Pilipinas, parang masyado tayong naghahanga sa Amerika kasi parang mas maganda sila, mas maganda yung mga gamit nila, kaya parang hindi natin na-appreciate ang ating sariling bansa, pero ina-appreciate natin yung bansa ng ibang tao. Ngayon na sabi ko sa inyo ang tatlong stereotype na ito, magbibigay ako sa inyo ng example ng ng Marxismo, Feminismo at Postcolonialismo galing sa dekada 70 at galing sa mundo ngayon. Ang unang stereotype, ang Marxismo, ang paggusto ng mga tao na lahat sila ay pantay-pantay, ay makikita natin sa dekada 70. Makikita natin to sa dekada 70 sa Kabanata 5 nung nakita natin para lumalaban yung mga tao na gusto nila maging katapat sila sa gobyerno kasi syempre parang wala silang laban kumpara kan na Marcos, kaya gusto nila lumaban, kaya yun yung Marxismo doon kasi gusto nila lang kapantay-pantayan. Ngayon naman sa panahon ngayon, makita natin ang Marxismo na parang sinasabi natin, pag nakita natin yung mga politician na pupunta sa bilanggo, sila ay parang hindi kasing sama na tinatrato kumpara sa mga walang pera na bilanggo. Parang yung mga politician na may bilanggo, binibigyan sila ng mga room na may mga aircon pa, may mga TV pa, tapos mga pinabigay sa mga pagkain ay masarap. Doon sa mga walang pera, parang binibigay sa kanila parang bulok lang. Parang doon, mga tao gusto makita ng equality doon. Sa dekada 70 naman, makita natin ang feminismo doon sa kung paano tinatrato ni Julian si Amanda. Parang ginagamit lang ni Julian si Amanda as parang gamit na dinadala lang sa kwarto at ginagawa ang dapat gawin ng babae. Tapos, ayun, dahil doon parang napapasabi ni Amanda na nung dapat may kaya ng mga babae na mga ganoon. Yun. Ang feminismo naman ngayon ay makita natin na parang gumana naman kasi ang mga babae ngayon ay pwede na magkaroon ng trabaho at hindi na sila tinitingnan as parang masyadong maliit na tao. Tayo nga nagkaroon tayo ng dalawang babaeng presidente, kaya makita talaga natin na tumaas talaga ang pagkikita sa mga babae. At ang huli naman, ang post-colonialismo ay makita natin sa dekada 70.
ay makita natin nung sinabi ni ano, Isagani na gusto niya pumunta ng Amerika kasi mas maganda ang buhay doon. Baka tunay na totoo naman yun kasi nung time na yun, masama yung Pilipinas kasi si Marcos yung gumagawa ng lahat. Siya naman, si Isagani ay naging isang soldier doon sa Amerika. Kaya, parang post-colonialism yun kasi bakit ka maglalaban para sa ibang bansa kung pwede ka maglaban sa sarili mong bansa. Makikita natin ang post-colonialism ngayon sa Pilipinas. Pag nakita natin mga tao, parang pinapraise nila yung mga gamit na galing sa ibang bansa o mga tao na galing sa ibang bansa. Laga-laga natin nakikita at nakikita rin natin to sa sarili natin kasi minsan parang sinasabi natin bulok ng Pilipinas kahit minsan naman hindi. So, yun. Ang dekada 70 ay nagpapakita sa atin na nung panahon ni Marcos ay mahirap talaga ang buhay para sa ating mga Filipino. Kaya, dapat matuto tayo kung paano i-appreciate yung mga ginawa ng mga tao noon. Kasi so, doon sa kung dekada 70 ngayon, parang ngayon nga dapat hindi natin ginagawa itong vlog na to. Dapat tayo nag-aaral lang o walang ginagawa kasi masyado tayong takot doon sa mga tao na pwede magsaktan sa atin pag meron tayong ginawang masama. Ako ay si Kenji Tan at salamat sa pakikinig.